Hello, ako si Madam P at ito yung reading natin for water sign. So, let's start. This is for Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Guys, pagpasensyahan mo ng boses ko ngayon, medyo namamalat ako. So, may mga times iinom-inom ako ng tubig or what. Katulad ngayon. Ayan, kasi medyo nahirapan din ako magsalita. But anyway, hopefully ang importante ma-deliver ko ang message sa inyo. Yeah, for those of you na gusto magpa-personal reading, Madam space P space pa sa dulo para mas madali mo ma-search sa Facebook. Pag hindi mo pa rin ma-search, lagay mo na lang hashtag water sign Philippines. Ayan. Sa TikTok namin, TikTok shop at Unipree. Yan yung aming TikTok, Instagram, Madam Unicorn P. Yan, dyan ka pwede mag-inquire ng mga personal reading. May mga admin ako na mag-a-assist sa inyo. And feel free na mag-comment kayo dyan sa baba, guys. Kasi pag the more na mag-comment kayo, the more na maraming marireach yung ating video at makakapagbigay tayo ng guidance sa iba din. Okay? So, thank you sa pagkuha mo sa akin as your living guide. Yung iba, tagal na nakasubscribe sa akin, nakafollow sa akin. So, let's help each other na mag-grow pa yung ating channel. Yan, mag-grow pa yung ating community dito sa channel na ito, no? At mas marami pa tayong mabigyan ng guidance. Ayan, kahit nga medyo nahirapan na magsalita, ay gagawin natin tong reading na to. This is general love reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Pag hindi ka nakarelate, bigay mo sa iba. Okay, kunin mo lang yung mga messages na magre-relate sa'yo. Kasi pwedeng hindi ka makarelate. Kasi pwedeng makarelate ka, pero hindi siya 100%. Okay? At pwedeng magkapalit-palit. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon. So, okay. Malinaw na yung ating mga introduction. Let's start na. You do over the world, the Seven of Swords, and the Four of Cups. Okay, meron kayo iniwasan ngayon. Maybe someone na malayo sa'yo. Maybe someone na parang hindi ka sure about sa connection or maybe relationship. No, not relationship. Emotions mo parang nagiging foggy or naguguluhan ka. Kaya iniwasan mo yung tao, pwedeng yung iba sa inyo, may mga questions sa'yo, pero hindi mo maiwasan na hindi siya isipin. Like, there are times na napapanaginipan mo siya, whether tulog ka or hindi, kasi yung daydreaming, pwede pa rin nating i-consider as panaginip yun eh. Nagde-daydream ka dito sa taong to, yung bigla ka na lang matutulala, bigla mo siyang may isip, tapos yung iba kinikilabutan or may mga nararamdaman na kung ano-ano, parang, ano ba yan? Bakit ko ba naisip yung taong yon? Parang gano'n ganyan. No, lalo na with the Seven of Cups. So, this is, there are times talaga na nagde-daydream ka dito sa person na to. Pero pilit or iniiwasan mo pa rin. For whatever reason, no? Kung ano man rason mo, sa nakikita natin, sa ngayon, gusto mo na, yung iba sa inyo, this is a person in the past kasi nandun yung kagusto mo makipag-reconcile or bumalik or magkaroon ng reconciliation sa inyong dalawa. Kaya lang, hindi mo rin magets bakit, anong gagawin, paano. Parang ganon. Diba? Kung magre-reconciliation tayo o magkikita ulit tayo, anong purpose? Diba? Maybe you are the kind of person na ngayon medyo parang iniiwasan or marami kang taong nilalayuan talaga din. Or maybe pinaliliit mo lang yung circle mo. Circle of friends, family. Parang ito lang yung ginagawa mo o yung mga taong papapasukin mo lang doon sa circle mo na yon is yung mga karapat-dapat lang. So, itong person na to, maybe this is a person in the past na, 'di ba, kumbaga hindi ka ganon na gusto mong i-open up sa ngayon yung sarili mo sa kanya, pero nandun yung nahihiwagain ka rin. Na kasi pwedeng matagal na namatay itong connection nito, tas parang ang weird naman na bakit hanggang ngayon naiisip or naalala ko pa rin itong person na to. Parang emotionally attached ka pa rin sa kanya.
So, kunin natin yung energy naman ng person na kakonect mo. Wait lang guys, parang kasi alam ko madilim ba yung aking ano. Anyway, ano yung emotion nitong person na emotion, energy pala po na tayo. Wait nga, ayusin ko lang itong ilaw ko guys. Bigyan mo lang ako ng konting time. Parang nadidiliman ako na actually maliwanag naman dito sa akin. So dun sa ibang parang manonood ba? Parang nadidiliman ako para sa inyo. Medyo ayusan natin 'to. Yung iba naman nanonood sa akin, hindi naman talaga sila nanonood. Parang makikinig lang. Pero may mga nanonood pa rin. So medyo paliliwanagin ko para dun sa mga gusto makita yung mga images. Okay. Let's move on to the side of your person na. Sino tong person na to? Yung main energy niya. Main energy na person na kakonect mo. Spirit guides, angel guides. Oh my gosh. Person na kakonect mo. Okay. Okay. Main energy. Four of Wands, King of Swords, and Eight of Cups. The Moon is here, followed by the Four of Swords, Ace of Swords. Okay. Okay. Pwedeng siya yung taong laging lumalabas sa panaginip mo or yeah. Yeah. Four of Swords is here. So parang may natutulog dito, di ba? This is your energy. Ikaw to. Tapos the moon, sorry. The moon is here. So nakukuha natin energy mo. Napapanaginipan mo siya, lagi mo siya naiisip. Parang anong iwas mo, bakit ganun? Ang hirap iwasan na isipin or hindi isipin itong taong to. 'Di ba? Kasi kahit hindi mo naman talaga siya iniisip, bigla na lang siya papasok sa isip mo talaga. Tapos doon pa may mga times natutulog ka, tapos papanaginipan mo siya, tapos may something. The problem is, the Four of Wands, pwedeng may marriage na involved. Pwedeng sa side mo, pwedeng sa side niya. So with the King of Swords energy ng person mo, pwedeng someone na, it could be, your person could be a teacher, or someone na nagtatrabaho sa government, or maybe a professor, doctor, someone of professional, maybe a businessman, businesswoman, pwede rin. This is a person na mataas ang tingin ng mga tao sa kanya. Highly respected. So with the Eight of Cups, I'm feeling like, yeah, there's something about this person. Kasi, yung Eight of Cups, future person din to eh. So, if this is a person in the past, hindi lang siya sa past lang. May future tayong nakikita sa inyong dalawa. And I feel like may separation. The world is here. So, may separation. Ang energy nito is parang dream man or dream woman mo to. Of course, whatever your gender is, open naman to kahit sa LGBTQIA+. Pag sinabi kasi nating dream man, dream woman, siya talaga literal na pumapasok sa panaginip mo. And parang you have no choice. Parang sa future, may part pa rin na talagang i-open mo yung mundo mo ulit sa kanya. Or anyway, ano yung emotions niyo sa isa't isa? Wait lang. Wala ako ng karta sino makukonti kasi Makati sa lalamunan. May ubo pa ako ngayon guys. Pasensyahan mo na.
Okay, Six of Wands, Knight of Pentacles, and the Three of Wands. Okay. Emotion niya for you. Okay. Dalawang times na lumabas yung damon dito. Uh-huh. You miss the person. Okay. Namimiss mo siya. Pinipilit mo lang sa sarili mo na hindi ko siya namimiss. Hindi ko siya naisip, hindi ko siya naalala. Pero, hello? You're in denial. Nakikita natin na ikaw ang in denial dito. The Knight of Pentacles, this is like, maybe may gusto ka, lalo na kung ikaw yung lalaki sa connection or masculine energy dito sa connection na to. Parang gusto mong mag-offer ng something dito sa taong to pero hindi mo alam kung ano, paano, or what, or you want to give something dito sa person na to. Six of Wands, parang siya yung nagbibigay ng strength or lakas sa'yo, inspiration maybe in the past. Siya yung nagbibigay ng inspirasyon sa'yo. Na lagi siya nandiyan nakasupport sa'yo. But, ang tagal ko nang nakikita tong card na to, but this is the only time na na-notice ko yung kabayo nitong Six of Wands na para siya nakasuot ng, this is a weird kind of costume para sa kabayo, ha? Diba? Usually, pag mga kabayo talaga yung ganito, di ba? Parang yung, alam mo naman yung usual na kasuotan ng mga kabayo. But this one is wearing like yung Halloween costume ng multo ba, na may butas lang yung kumot sa mata, di ba? And this is your energy. So, in denial ka nga talaga or yung emotion mo is nakatago or hindi nakahidden, no? And I feel like meron kang mga panakanakang action dito sa person na to na pwedeng itinatago mo sa kanya or sa mga tao sa paligid mo. For example, you're watching this person, looking at this person's photo, tapos pwedeng umiiwas ka, lumalayo ka, pero part of you is still nakiki-update or nakikitingin dito sa person na to. Parang naka-spy, naka-private browser or what, just to check this person, etc. May mga ganong energy sa'yo. Because, I feel like there's something na nararamdaman mo but you're denying it. Yung person na to with the moon, may naririnig akong kanta ngayon. Sa ano ko siya laging napapakinggan sa mga short video. yung I don't know the name of the song, pero parang yung kanta niya parang she knows, she knows, she knows, parang puro ganon. So, okay kahit sinabing she knows whatever gender to, babae man, LGBTQI, A+, or lalaki, whatever So, yun yung narinig ko. So, pwedeng alam ng person na ito yung nararamdaman mo, even ganitong energy mo na tinatago or in denial ka. So, pwedeng alam niya. And itong person na to is pwedeng lumalabas nga sa dreams mo. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng problema. So, I feel like may part dito sa person na to na masakit man para sa kanya, but I have to leave, I have to walk away, parang ganong energy. So,
part of this person is tinatanggap niya yung kung ano man yung nangyayari sa connection ninyo or maybe separation sa inyong dalawa. Masakit para sa kanya kasi I feel like andun yung energy na gusto niya ring lumaban pero dapat bang ilaban? Meron ba akong pinaglalaban? Yung nilalaban ko ba ilalaban din ako? So, doon sa part na yon, wala siyang choice kundi magpatalo. Kumbaga, kung magkakaroon ng separation sa inyo, sige na lang. And I feel like there's a lot of complicated connection ang nakukuha natin dito, ha. Tapos mahirap ilaban kung ako lang ang lalaban. Kailangan kita. Kung ilalaban natin tong connection na to, ilaban natin na magkasama tayong dalawa. Hindi yung ako lang. Kasi hindi ko kaya mag-isa. Wait lang, guys. Sakit nung energy na yun. Nakuha ko siya. Parang nga nakuha ko yung person mo is like talking na ganun yung sinasabi niya. Kasi, itong person na to, yun nakukuha ko sa kanya. Parang kaya kanyang mahalin ng paulit-ulit. Kahit na hindi mo kayang ibalik sa kanya yung pagmamahal na ibibigay niya sa'yo. Pero may times na parang kailangan din niyang bitawan, sukuan, na mahalin ka na lang and, palihim or pasikreto. The moon is lumalabas na ganun secret love energy. Kasi the Four of Wands talaga is pwedeng yung major problem dito sa connection. At lumalabas ito as marriage So, you could be dealing with someone who is already married or in a relationship. Pero nga, sabi ko sa'yo, yung energy niya, matalino akong tao, marami rumerespeto sa akin, marami ang tinitingala ako, pero kaya kong ibaba ang sarili ko para sa'yo. Maging madumi na ang tingin ng lahat sa akin. Pero ang mahalaga sa akin, kasama kita. At wala akong pakialam sa kung anong sasabihin or iisipin ng iba. Pasensya na kayo, guys. Ang hirap. Ito yung mahirap sa reading. Kasi it's like I'm watching a movie right now. Madalang talaga akong manood ng mga movie na ganyan kasi nga I'm really an empath. Hindi talaga ako nanonood ng mga... Kung manonood ako ng movie animation or cartoons, yun ang gusto ko. Ang weird ko sa part na yun. Pero yung mga gusto ko, or something na yung flow ng movie is,